Hello! Magandang buhay mga kapatid. Dito pa rin kami sa sa Manitoba. So, but after 4 days, I think on Friday, alis na kami dito. So, ngayon, nagpa-finalize na yung mga maliliit na things na lang na ikakarga sa sasakyan. Yun na lang yung inaayos namin ngayon. But, meron lang ako i-share ngayon while I'm yung pagbebenta ng mga gamit, kasi yung mga moving out sale, moving out items yung binibenta ko. And then biglang yung nag-clear ako dito sa shed namin is nakita ko to. Yan yung bike. Ang memorable kong bike. Ayun, the reason kung bakit pinakita ko yung bike na it's reminds us yung humble beginnings namin dito sa Manitoba, kasi yun yung aking sasakyan yung nag-umpisa pa lang kami dito sa Canada. Marami nagsasabi na, uy, ang swerte ninyo, siguro marami kayong ipon, and kumbaga yung maraming mga comments about yung pag kinikwento namin yung pinagdaanan namin dito sa Canada. So gaya na sinabi po namin, kami ay isa sa mga normal na mga ordinaryong tao, o pareho lang kami sa mga yung mga naranasan ng mga ordinaryong immigrant na nangangarap na magandang buhay dito sa Canada. So like what na sinabi ko before, na talagang pinagandaan namin yun, pinagplanuhan. So yung bisikletang yun, pag every time na naglilinis ako or nakikita ko siya, yun reminds me yung first sasakyan ko. Sa totoo, bigay lang yun, second hand na bike, bigay lang yun ng father-in-law ng kapatid ko, sabi nila. Kasi that time, bumili muna kami ng bahay, yung pagkakuha namin ng bahay. So, syempre wala pa akong lisensya, wala pa rin akong sasakyan. So, yung nakamit na namin yung main goal namin na magkaroon ng bahay. So, habang ipon muna kami ulit para magkaroon ng sasakyan, so sabi nung father-in-law ng kapatid ko is, ito muna yung, kung gusto mo ng bike, ibibigay daw niya. So, yun yung bike na gamit-gamit ko doon sa work ko dati sa Walmart. So, like, kasi lahat ng trabaho ko, ever since na dumating kami dito, is panggabi na ako. So, umaalis ako dito, share ko lang, umaalis ako dito na, kasi ang pasok ko sa Walmart is 11. So, umaalis na ako dito ng 10 ng gabi. Tapos, magbabike na ako niyan. So, it's around 10 kilometers ang layo from here to my workplace. So, yung magbabike ako niyan kasi nabili namin to around May. I think June yata, May or June yung bahay. So medyo kaligitnaan pa yan ng spring season. So alam niyo na, pag spring season dito sa Manitoba, unpredictable. Minsan bigla na lang uulan, tapos malamig, tapos iinit. So ganun yun. So naranasan ko yung magbabike ako, nasa kaligitnaan pa lang ako ng sa trabaho ko, bigla na lang uulan, maghahanap ako ng parang waiting shed para mapagsilungan or gasoline station. Tapos pag medyo tumila na, saka ako magbabike, or may mapagkakataon na tuloy-tuloy yung ulan, so I have no choice kundi magbabike talaga ako. Kaya lagi ako, kahit medyo hindi na malamig, may dala pa rin akong jacket, yung pang winter, kasi in case, kasi may waterproof, so in case na umulan, at least hindi ka mawabasa. So naranasan ko yun mga ilang beses na. But yun nga, habang nagbabike, syempre, di ba, kahit nagda-drive ka or nagbabike, yung kumbaga ang dami mong iniisip, dami mong plano, pag nakakadaan ka ng mga
yung mga dealership ng sasakyan, nangangarap ka na gusto mo magkaroon ng ganito, or makakita ka ng madadaanan ko yung mga magandang bahay, nangangarap ka na soon magkakaroon ka uli ng magandang bahay, something ganun. Tapos pasok ko doon, siguro darating ako mga 15 minutes to 20 minutes kasi yung yung pagbabike, depende kung gaano ka kabilis ka magbike. Tapos yun, mag-change ka, tapos lalagin ka na yan. Tapos ang labas ko kasi is 7 o'clock ng umaga, so kailangan 7 o'clock nandoon ka na sa yung magpa-punch out ka na. Tapos pagpa-punch out, galing ka lalabas ng Walmart, mo yung bike mo, tapos magbabike ka na ulit, bibilisan mo yung pagbabike kasi yung asawa ko naman ang pasok is I think 8:30 or 9, something ganun, kaya bilisan ko yun. Dapat bago mag 7:30 or quarter to 8 nasa bahay na ako, so magbabike ako niyan. Bilis, that time yan, pag mga 7 kasi medyo rush hour na, so madami na yung mga tao na papasok ang going to work, may sa mga school. Tapos bibilisan ko yan. Tapos pag dumating na ako dito sa bahay, ang asawa ko, na yan, nasa labas na siya ng bahay. Para lang kami alam mo yung patintero. Yun, tapos pag hindi pa ako baba ng bike, yan, magano na kami, kikis na, mababay na, tapos yung asawa ko naman yung maglalakad going to work. So maglalakad lang siya going sa bus stop, siguro mga 10 to 15 minutes ang lalakadin niya hanggang kanto, tapos na siya niyo, magbabas. I think magto-2 rides siya niyan ng bus. So ganun yung routine namin dati, yung wala pa kami sasakyan. So kung ano man naranasan ng mga bagong immigrant, ganun rin yung mga naranasan rin namin. May pagkakataon na pag mga winter, naiiwanan kami ng bus, or tapos minsan naman pag sobrang aga mo doon sa bus stop, alam nyo naman dito sa Winnipeg, pag winter talaga is sobrang lamig. So talagang nanginginig ka na sa lamig at hindi pa dumadating yung bus, or minsan naman nakikita mo na yung bus, naglalakad ka, tatakbuhin mo, pero yung bus na doon na, tapos di mo maabutan. So maghihintay ka na naman ng 15 to 20 minutes na next bus, or kahit anong bus na lang, tapos connecting na lang ulit. So yun, ganun yung mga isa sa mga experience namin. So kaya pag may mga napapanood kami napapanood o yung nakakawentuhan, so akala nila hindi namin napagdaanan yun. Napagdaanan rin po namin yan. So minsan rin yung wala kami sasakyan, pag naalala namin yung pumunta kami sa mga mall, kasi mahilig nga kami pag naboboard kami sa bahay, lumalabas kami. So nagbabas lang kami niyan, mga connecting. Meron kami vlog noon, siguro yung mall tour sa Canada, something yun yung thumbnail sa vlog namin. Bus lang kami niyan, nagbabas lang. Wala kaming ka-idea kung saan. So ang pupulutin kasi kandaligaw-ligaw na kami. Tapos pag uwi na lang namin, nag-taxi na kami kasi hindi namin alam yung pabalik. Tapos pag nag-grocery lang, ayun, it's talagang limitado lang yung namin, kasi syempre that time medyo maliit pa yung mga anak namin. So bit-bit namin yung mga grocery namin sa bus. Tapos lalakadin pa namin from kanto going here. Bit-bit pa namin yung yung pinag-groceryhan namin. So yun lang po na kumbaga hindi naman namin malilimutan yun na yung mga pinagdaanan namin, kasi kumbaga inspirasyon namin yun kung ano man yung na-achieve namin until now, until siguro makapunta na kami ng Edmonton. So yun lang po. So mas maganda na nagsimula kayo sa kumbaga simula kayo sa simula, yung talagang pinaka-down kayo, para at least makita nyo yung unti-unti yung achievement. So at least kami, very proud kami kung ano hindi namin kinakaya. Kahit ako, hindi ko kinakaya na nag-start ako sa minimum. I think minimum. Actually, nag-work pa ako
yung unang job ko pala talaga is pang umaga yun. Kasi that time na yun naman, nakikitira pa ako sa kapatid ko for first 7 months namin. Nagtrabaho pa ako. Yung per hour ko pa yata doon is 11.65. Oh, tama, 11.65 lang yung minimum yun. Tapos yung Walmart naman, kasi pandemic na yun eh. Start ko yata doon 12 something, 12.65 something. Tapos may premium kapag panggabi ka, so umaabot ng mga 13 something. Tapos ang problema kasi doon is yung increase kasi pag mga supermarket is mababa lang, minsan cents lang, 50 cents o minsan 30 cents. So that's the time na yun nga yung nag-decide na ako na teka, ayoko magtagal dito kasi parang although okay naman siya kung sa mga nagsisimula pa lang, pero gusto ko mag-upgrade ng work. And luckily nga, yun nga, nakakuha ko sa mga company, yung mga production, manufacturing, na which is mas maganda yung bayad. And ayun, hanggang sa lumipat ulit ako ng other company, which is yun yung dala-dala kong experience para pag nag-apply ako sa Edmonton is bala ko nga is kung hindi man ako makaano ng balik sa dati kong career na sales, at least yung production. Kasi mag-check ako dito ngayon sa mga Indeed, medyo malalaki yung mga rate kapag tatrabaho ka sa mga paggawa ng metal, mga production manufacturing, medyo mas malaki siya. Yun lang. Medyo pa kami ngayon, nagliligpit yung asawa ko, unti-unti pa siyang kung ano yung pwedeng pamimigay pa namin. Pero ito yung mga maliliit. Kaya nasabi, yun yung mga maliliit, yun yung pinagsama-sama mo is madami pa rin pala. Ayun lang po, na-share ko lang po yung po namin, yung experience ko. Kaya yung bisikletang yun is ibibigay ko na lang dun sa nakabili nito, which is kakilala ko naman yung nakabili ng bahay na to. Kumbaga, at least maano naman yan. Pero ilang taon na rin yung hindi nagagamit. Siguro lagyan lang yan ng grasa, pero umaandar pa naman yun. Hindi pa yun nasisira. Yun lang po. Kaya ang payo ko sa mga nagbabalak, na dito na sa Canada o darating lang, or kahit dito na, kahit matagal na dito, tiyaga lang, pagtiyagaan nyo lang kung anong meron kayo, tapos aim high. Yun nga. Sabi nga ng dapat huwag ka makontento kung anong meron ka ngayon. Kung sa tingin mo na kaya mo pa na i-upgrade yung career mo, then do it. Kasi kung tutusin, mas marami pa namang mga opportunity na darating. Basta pagtiyagaan nyo lang kung ano man yung gusto niyo sa buhay. Yun lang po. At after a few days, siguro yung next vlog ko na is yung pagbiyahe namin sa Alberta. And maraming salamat po sa mga nag-message, sa mga nag-comment, sa mga nanood sa vlog po namin, yung last vlog po namin. Sana patuloy nyo po kami suportahan hanggang sa makarating kami sa Edmonton. Hayaan nyo, don't worry po, i-share namin sa abot na aming makakaya yung mga tips na inaasikaso namin until actually pwede ko naman i-discuss, pero mas maganda yung parang isahan na lang kung yung pag-aasikaso ko sa paghanap ng car insurance, yung mga meter reading dito bago kami umalis, yung mga dapat i-file, yung pag-change ng mga addresses. So yun na po, yun, share namin yun sa mga darating pa pong mga vlog. So yun lang, naging busy lang kami sa mga send-off party ng mga kakilala po namin, mga katrabaho ng asawa ko, yung sa community po namin sa church, sa side ng kapatid ko na parang nagtipon-tipon po kami for the last time bago kami pumunta ng Alberta. Okay, muli po, magkita-kita muli po tayo sa mga susunod pa po namin mga vlog. Asahan nyo po na kahit pa paano may mapupulot kayong idea pag dumating yung time na lumipat kayo
sa other provinces like Alberta. Muli po, maraming salamat at magkita-kita muli po tayo.